Kapag nagmahal ka ng tapat, huwag kang matakot na masaktan. Dahil ang tunay na pagmamahal, laging ngiti ang dulot sa'yo. Dahil ibinigay mo ng buo ang puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa paglipas ng bawat sandali, wala na akong may hiling pa sa buhay ko. Eto na yun eh. Perpekto na ang lahat. At bawat oras na lumilipas ay nagbibigay sa akin ng magagandang alaala. Nababaunin ko hanggang nabubuhay ako. Siguro, ito na yung tamang oras upang tapusin ko ang pagsulat sa diary ko. Ang oras na tatapusin ko na ang paglimbag ng masayang buhay ko. Brandon, uuwi muna ako. May kailangan lang akong gawin. At saka, baka hinahanap na ako ni tatay at nanay. 1 linggo na kasi ako dito sa inyo. Baka nag-aalala na ang mga yun sa akin. Sige lang, Apollo. Ihatid kita. Tara na. Bago pa magtakip silim. Para di ka abutin ng gabi. Brandon, ako na lang. Babalik din naman ako kaagad. Magpapaalam lang ulit ako. At baka matagalan ulit ako dito sa inyo eh. Apollo, sasamahan na kita. Sige na nga, Brandon. Tara na. Kaya ito, nagmadali na kaming magpaalam kay Manang. At sa pag-alis namin sa bahay ni Brandon, nagsimula na kami maglakad pauwi sa bahay namin. Tinatahak namin ang daan kasabay ng dapit hapon, kung saan tila ba sumasabay ang liwanag ng araw sa patutunguhan namin ni Brandon. Sa bawat paghakbang ay tila ba pagpatak ng oras na lumilipas, at sa bawat ngiti, ligaya ay di gayang magkunwari. Brandon, kailan mo naramdaman na mahal mo ako? Ewan ko, Apollo. Basta ang alam ko, masaya ako. At yung saya na nararamdaman ko kapag kasama kita walang katulad. Kasi ikaw lang yung nakapagpasaya sa akin ng ganito. Brandon, huwag kang mag-alala. Hindi mawawala ang saya sa puso mo. Dahil lagi lang akong nasa tabi mo. Kahit anong mangyari. Alam ko naman yun, Apollo. Pero, teka lang. Parang kilala ko yung bata na yun. Oo. Siya yung huli mong tinulian, Brandon. Yung nagtitinda ng pandesal. Teka lang. Anong ginagawa niya? Apollo, teka. May paparating na sasakyan. Mula sa gitna ng daan, isang maliit na pusa ang nakita ko. At mula sa di kalayuan, isang sasakyan ng paparating. Kaya lang yung bata, tumakbo bigla siya sa gitna ng daan patungo sa maliit na pusa. At sa napakabilis na pangyayari, agad akong tumakbo patungo sa bata dahil
Alam kong hindi niya maiiwasan ang sasakyan na paparating. At sa mga sandaling to, ang naaalala ko na lang ay nakatingin ako sa langit bago tuluyang magsara ang mga mata ko. Bakit ganun? Ang gusto ko lang naman ay ang maging masaya. Pero bakit ganito? Bakit kailangang mangyari kay Apollo ang ganito? 2 araw na lumipas. Pero hindi pa din nagigising si Apollo. Sana pala hindi na lang ako pumayag na umuwi siya sa kanila. Hindi sana mangyayari yung ganito. Apollo, gising na. Ilang araw ka na natutulog dyan. Bahala ka. Madami ka nang mamimiss. Hindi mo makikita yung magandang sunset. Tsaka, alam mo, Apollo, miss ka na din ni Kiray. Lagi lang kami andito. Binabantayan ka. Kaya gising na. Alam kong naririnig mo ako. Kaya, please, gumising ka na. Yung batang iniligtas mo, Apollo, magaling na siya. Nagkaroon lang ng mga galos at yung maliit na pusa, inaalagaan niya. Pinky yung pangalan ng pusa kahit kulay itim. At kapag nagising ka na, Apollo, pupuntahan natin yung bata kasi ipapakilala ka pa niya sa pusa niya. Kaya please, gumising ka na. Pakiusap, gumising ka na. Hindi kasi ako sanay na nakikita ka sa ganyang kalagayan. Gumising ka na, Apollo. Miss na kita. Habang nagsasalita ako, kasabay nito yung pag-agos ng mga luha ko habang nakahawak sa kamay ng taong pinakamamahal ko. Bakit ganun? Bakit hindi pwedeng masaya na lang palagi? Bakit ba kailangan na makaranas tayo ng kalungkutan? Bestie, gumising ka na. Bahala ka. Kapag di ka gumising, baka ligawan ako ni Brandon. Wika ni Kiray. Bigla talaga akong natawa habang naiyak. Kasi naman si Kiray, ang kulit. Kiray, panira ka talaga. Wika ko. Brandon, biro lang yun. Baka kasi kapag narinig yun ni Apollo malay mo, bigla siyang magising. Kiray, kapag nagising talaga si Apollo sasabunutan ka niya. Baka kalbuhin ka pa. Biro lang yun, Brandon. Uy, Apollo, bestie. Gumising ka na. Bahala ka. Kapag di ka gumising hindi mo na masisilayan yung kagandahan ko. Ay nako. Ewan ko ba dito kay Kiray? Pero kahit paano, napapagaan niya yung sitwasyon. Pero sa tuwing mapapatitig ako kay Apollo, nakakaramdam ako ng labis na kalungkutan. Hindi ko kasi nakikita yung matatamis niyang mga ngiti
At hindi ko din naririnig yung tinig niya. Lalo na yung mga yakap ni Apollo na pinaka namimiss ko sa lahat. Sa sandaling to, habang nakaupo ako dito sa tabi ni Apollo, hawak ko lang ang kanyang mga kamay habang nakapikit ako at nagdarasal na sana magising na siya. At matapos ang panalangin ko, muli kong pinagmasdan si Apollo. At sa bawat pagpatak ng oras, kasabay nito ang isang halik sa labi na ginawa ko kay Apollo sa mga oras na to. Sana makatulong ang halik na to. Sana magising siya sa halik na ginawa ko. Matapos ang halik, naramdaman kong paggalaw ng mga daliri ni Apollo. At ang mga mata niya ay dahan-dahang bumukas na tila ba bukang liwayway na nagbigay buhay sa puso ko at sa pagmamahal ko kay Apollo.